Ito, sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Dito tayo. Ha? Dito tayo kay Bato de la Rosa. Naku po, potrages na yan. Bato de la Rosa, mga kababayan. Ha? Tatanggalin na sa Senado, tatanggalan na ng sahod, nahaharap sa ethics complaint. Patay ka dito, Bato. Naku, Bato, wala ka ng pang-abogado nito pag nakulong ka't na-aresto ka papuntang dahig. Sabi pa naman ni Sara, Sabi pa naman ni Sara, mga kababayan, maghanda na daw kayo ng abogado kay makukulong na daw kayo doon. Eto, mga kababayan, nasaan na ba si Bato? Hanapin natin, ha. Saan na ba yan si Bato? Bato. Ito na, mga kababayan. May ads lang. Naku, patay ka dyan, Bato. Yes, Asher. Aga formal na siyasati ng issue ng matagal ng pagliban ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ito ang pangunahing hiling ng civil society group na wag kang corrupt na sa paghahain nila ng ethics complaint sa Senado ngayong araw. Wag kang corrupt. Personal na inihain ni dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, ang co-convenor ng grupo, ang formal na reklamo sa Senate Committee on Ethics and Privileges. Kaugnay nito, nais ng grupo na tukuyin ng komite kung may paglabag sa Senate rules and ethical standards ang senador. Gayun din ang pagpapataw ng kaukulang parusa kung kinakailangan. Nako. Ayon kay Magno, kung siya ang tatanungin, dapat suspindihin ang sweldo ni Senador Bato at Nako! Hulaga! Kung siya daw tatanungin, dapat suspindihin. Dapat lang naman. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung tutuusin nga, dapat inaksyonan na agad ni Tito Sen yan. Hindi mo na kailangan ng ethics complaint. Kasi bakit? Nasa power na yan ng Senate President. Ikaw, tanungin ko kayo, mga kababayan, hindi mo naman dapat kailangan mag-antay ka pa ng Senate, ethics complaint or may magreklamo eh. Kasi, mga kababayan, ganito yan. Ikaw, teacher ka. Kapag teacher ka, meron ka mga estudyante. Advisor ka, ha? Kung ang estudyante mo ay hindi pumapasok ng 5 araw hanggang umabot ng 3 buwan, do you think gagawin mo pa siyang estudyante? Di ba ang gagawin mo, i-expelled mo na siya? Tatanggalin mo na siya, buburahin mo na siya. 3 months nang hindi pumasok eh. Bukod sa isang teacher advisor, sa kumpanya, meron kang worker hindi pumasok ng 3 buwan, makukonsider mo pa ba siyang worker? Diba? Hindi mo naman dapat antayin yan eh. Senate President ka. Ikaw ang may hawak dyan. Ikaw ang may power dyan. So, ang gawin mo, tanggalin mo, ikaw naman nasusunod eh. Siyempre, unfair naman sa mga kapwa mo senador na nagjo-duty. Buti pa nga si Silito Lapid, kahit walang ginagawa, tahimik lang, at least nakikita. Si Bato. Diba? Baka naka-maternity leave. Hindi po, Ma'am Rose Mix Vlog. Paternity leave po siya. Si Bato. Naka-paternity leave. Hindi po siya naka-maternity leave. Continue natin. Operasyon ng kanyang opisina. Anya, ito ay isang uri ng paggastos ng pera ng bayan na wala namang pinatutunguhan. Ang sinasabi lang po natin ay mag-discuss ito at magkaroon nga po ng sanction. Hindi po natin alam kung may malinaw na rules na dito sa Senado sa mga ganitong pagkilos, pero ang hinihiling po natin ay sana magkaroon ng malinaw na sanction katulad ng mga ordinaryong manggagawa na nagkakaroon ng sanction kapag hindi nila. Diba? Ordinaryong manggagawa, nagkaroon ng sanction, pinatanggal agad. 15 days, di ka papasok, awol ka na agad doon. Declared ka as not. Hindi ka na worker doon, tatanggalin ka na. Diba? Gawan agad ng sanction. May nag-comment, Kent, nandyan pa ba sa opisina ni Bato ang kanyang mga staff? Ang tanong po, mga kababayan, siguro nandyan pa rin. Diba? Itong mga staff ni Bato na angkan niya. Kasi ito, kumakalat. Halos daw lahat ng staff ni Bato ay puro niya angkan. Puro niya kapamilya, anak, pamangkin, pinsan, kaibigan. Hindi po ba kayo nakukonsensya? Tumatanggap kayo ng sahod, tapos wala kayong amo? Hindi man po pwedeng sabihin ninyo na hindi nyo kasalanan.
Wala kayong pinagkaiba sa pagnanakaw ng flood control fund. Di ba? Biruin niyo mga kababayan, sasahuran ka, sasahuran kayo nang wala kayong ginagawa. So, para lang din kayo nagnakaw. Kasi bakit? Bakit kayo sasahuran? Nung wala man kayong ginagawa, kung meron mang ginawa, magtanim kayo ng isang punong kahoy sa parking lot pa. Di ba? Wala kayo, para kayong niloloko nyo yung taong bayan. Sinasahuran kayo na wala, di para kayong dyan, ghost employee, para kayong nagpipirol dyan na wala namang ginagawa. Hindi man po pwedeng sabihin na, ako, stop ako ni Bato, magsulat na lang ako dito, everyday diary. Dear diary. Ngayon, January 1, 2026, wala kaming boss. Pagkabukas, Dear diary. January 2, 2026, wala pa rin kaming boss. Considered ba yun as nagtatrabaho? Nagsusulat ka ng diary? 1 to 10 hanggang 1 to 30 ng January, wala kang boss? Tapos pagka February 1 to 28 ng February, wala kang boss? Considered ba yun as nagtatrabaho? Consider ba yun as nagtatrabaho? Ilagay mo dun sa logbook, absent, 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 absent. So kung meron po na ganyang trabaho, mga kababayan, mag-apply po ako. Sino po dyan may bakante sa Senado na mga staff? Pwede bang mag-apply tapos yung boss namin na senador, pwede bang wag kang pumasok? Para wala kaming gagawin, sumasahod kami. Diba? Diba? Yan ang masaklap mga kababayan. Ganun ba yon? Okay ba yung ganun? Yung sumasahod, tapos walang ginagawa? Kasi anong gagawin nila? Wala naman silang boss. Sige nga, hindi ko naman masasabing wala silang ginawa literally, pero anong gagawin nila? Wala naman silang boss na mag-utos, maliban na lang kung sasaluin sila ng kapwa senador ni Bato. Halimbawa, lilipat sila sa opisina ni ganito. Total, wala pa naman yung amo nyo. Dito ka muna sa akin. Ano ka muna? Gawin muna kitang tagahugas ng pinggan ko. Gawin muna kitang taga-print ng, tawag dito, mga bond paper ko dito sa opisina. Diba? Okay lang kung ganun. Kung wala namang kapwa senador ni Bato na kumuha dun sa mga staff niya, tapos sumasahod, o kung kayo, nakikinig kayo sa akin ngayon, mga staff ng ibang senador dyan, o example natin, staff ni Rapi Tulfo, papayag ba kayo, sasang-ayon ba kayo na staff ni Bato sumasahod na walang ginagawa? Mga staff ni Senador Rapi Tulfo at ni Erwin Tulfo? Nagtatanong lang, mga staff ni Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, ni Bam Aquino at ni Kiko Pangilinan. So, sang-ayon ba kayo sa mga ganyang kalakaran na ang staff ni Bato sinasahuran na walang ginagawa at walang boss, samantalang kayo nandyan yung mga boss ninyo, same kayo ng sahod? Diba? Unfair naman. Unfair po, mga kababayan, sa totoo lang. Hindi po sa naninira tayo Unfair po. Kasi yung ibang senador dyan, may mga staff din po sila. Pero yung mga staff nila, mga kababayan, natural sa sahuran nila yon kasi nagtatrabaho. 'Di ba? Pero ang tanong, bakit yung mga staff ni Bato, tumatanggap ng sahod nang wala namang amo? 'Di ba? Hindi ba unfair? Or unfair? Mga kababayan, kung kayo ang nasa sitwasyon, kung kayo ang staff ng ibang senador, hindi ba kayo magre-react? Bakit pala walang nag-react diyan na mga senador din, kapwa senador ni Bato? Bakit hindi nag-react si Senator Rapi Tulfo diyan? Di ba si Rapi Tulfo kakampi ng mga inaapi? So ibig sabihin yung mga staff ni Rapi Tulfo inaapi na rin. Bakit? Kasi biruin mo, sinasahuran sila kasi nagtatrabaho. Pero bakit yung kay Bato tumatanggap ng sahod, wala naman silang amo? So
Ano ang gagawin nila doon sa opisina ni Bato at mga staff ni Bato kung wala namang utos sa amo nila? 'Di ba? Ganun ba 'yun mga kababayan? Kahit wala si Bato, meron pa bang gagawin yung kanyang mga staff? Kasi kada hearing wala si Bato. So anong gagawin ng mga staff ni Bato? Manunood na lang. 'Di ba? Dapat sa ganyan mga kababayan, tanggalin na. Kasi bakit? Napaka-unfair sa totoo lang. Kahit sa mga kapwa staff lang nila diyan, kapwa trabahante ng mga ibang senador, no? Kahit hindi na natin sabihin sa taong bayan, sa mga kapwa trabahante na lang ng ibang senador. Napaka-unfair po. Hindi po magandang pakinggan. 'Di ba? Okay lang sana kung sa loob ng 3 buwan na wala si Bato, nagtanim sila ng puno araw-araw. Kung ang staff niya dyan ay 20, so 20 puno na yon. 'Di ba? Kung nakailang araw ka doon, sa isang araw 20 ka puno. Hindi nga lang 20 ka puno matanim mo sa isang araw eh. Kasi bakit? Kung ang duty mo alas 8 hanggang alas 3 ng hapon, 8 hours. So sa 8 hours imposible makatanim ka ng puno, isa lang. 'Di ba? Hindi talaga patas, mga kababayan. Unfair, sa totoo lang. Kaya tama lang. Ang trabaho, dapat po nag-apply din yan sa mga leader natin sa pamahalaan. Aga ang ethics or Senate Committee on Ethics complaint ay nagsimula na rin magdinig ng ilan pang mga reklamo na inihain nga sa komite at wala pang kinukumpirma si Senador J.V. Ejercito, siyang chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, kung ano yung mga kaso na uunahin kaugnay nga doon sa mga naihain na sa kanilang komite. Yan ang latest dito. Yan din ang mahirap mga kababayan eh. Si Chis Escudero nga, finailan ng ethics complaint. Hindi nga gumalaw si J.B. Ejercito eh. Kaya nga pinutakti siya eh, binabash siya sa social media eh. Kasi katagal-tagal na pala nung complaint ni attorney, ano ba yon? No? Yung nag-file ng complaint na ethics complaint kay Chis Escudero pero hindi pala inasikaso ni J.B. Ejercito. Yan din ang mahirap, pinagkakampihan kasi sila dyan sa Senado eh. 'Di ba mga kababayan? Kaya masasabi talaga natin unfair. Si Chis Escudero, finailan ng ethics complaint. Wala naman lang tayong narinig na nag-hearing ng ethics complaint si J.B. Ejercito. So dapat, Senator J.B. Ejercito, aksyonan mo na agad yan. Kasi ayan finail na agad ni, Shelo Magno, no? Itong ethics complaint ni Bato na sana tanggalan daw ng sahod or kung ano pang mga sanction na dapat ipataw dyan kay Bato kasi unfair naman, 'di ba? Kung ako kay Bato, mag-resign na siya. 'Di ba? Tignan mo, 'di ba Sir Henry, naglaho yung complaint ni attorney, ano ba 'yon? Yung nag-file kay Chis Escudero ng ethics complaint patungkol dito sa pagkasangkot sa flood control. Naglaho yung complaint. Tapos magugulat tayo nung binash na si J.B. Ejercito, tsaka lang siya nagparamdam na asikasuhin na daw niya, gagawin na daw niya. Wala naman tayo nakikita sa hearing na nag-hearing siya. Di sana nagpatawag siya ng hearing. Wala eh. Di ba? Senado, balik sa'yo. May nag-comment pa, sabi ni Bods Villanueva, parang sa teacher at sa estudyante, pag absent ang teacher, wala din pasok ang mga estudyante, di ba? Ganon. Pag absent ang teacher, pero sa ngayon ma'am, hindi naman po siguro po pwede na pag absent ang teacher, hindi papasok ang estudyante. Kasi marami pong substitute na teacher ngayon mga kababayan. No? Uso na po yung nagsasabi, halimbawa wala yung advisor ng mga student, si principal o di kaya yung subject ni teacher na absent ay pagpaliban muna, pagkabukas na pagkabukas na tatalakayin. 'Di ba? Naku, mga kababayan, mahirap yung ganyan, napaka-unfair naman, 'di ba, sa ating lipunan, yung mga ganyang bagay na Diyos ko. Tapos biruin mo kung sana ganyan, no, pag wala ang amo mo, halimbawa OFW ka, wala yung amo mo, tapos walang utos yung amo mo, pero yung sahod mo tuloy-tuloy. 'Di ba? Di sana hindi natin masabing unfair kasi bakit? Kasi sa lahat halimbawa, nagtrabaho ka sa company. Wala yung amo mo. Isang linggo kang walang amo, so isang linggo ka rin walang trabaho, pero sumasahod ka. 'Di ba?
So, hindi natin masasabing unfair. Eh, wala eh. Hindi pwede yung ganyan sa company. Di ba? O, Ma'am Sally Rugay, hello po. Oo, unfair talaga. Nakakagigil, di ba, Ma'am Ginger Tea? O, buhusan natin ng initubig yan eh, di ba? Na may, may luya. Hindi naintindihan ang Senado ngayon. Di ba? Nung estudyante ako, pag wala kami teacher, nililipat kami sa ibang section. Totoo yan. Tapos, dikit-dikit na upuan. Oo, kami nga. Hindi kami aalis sa room namin. May pupunta lang. Kasi ang klase kasi namin, iba kasi ang school namin, mga kababayan, kapag mga matatalino. Ang estudyante, nasa room lang kayo. Yung teacher lang, iba-ibang teacher ang pupunta sa classroom namin. O, ganito. Isang oras, ibang teacher. Sunod oras, iba naman. Iba-ibang teacher ang pumapasok sa amin. Tapos yung advisor namin, kung saan-saan din siya pumupunta. Kasi may mga subject din siyang iniikutan. Kung meron kayong section 1 to 10, yung teacher mo, 1 to 10 section din yun pupuntahan niya. May oras yun. Every hour, hanggang sa matapos yung 8 hours. Magkikita kami ng mga advisor namin, hapon na, yung pauwi na. Magkita kami umaga, pagbukas ng room, umaga, tapos pag uwi namin ng hapon, tsaka kami nagkikita-kita lahat. Kasi iba-ibang teacher ang pumapasok sa room namin, pero hindi kami umaalis. Nandyan lang kami sa aming room. Yung advisor namin, nag-iikot din siya kasi may mga subject, may mga major subject din siyang hinahawakan. Ganon yun, mga kababayan. Diba? Ay, nako. Sabi ni Rackson, retain or stay. Yung mga employee ni Bato. Hindi naman nila pwedeng tanggalin yung mga empleyado ni Bato. Pwedeng mag-apply yung ibang empleyado bilang delikadesa na nila. Hindi na yung ang Senado pang maghanap ng posisyon kung saan sila ilagay. Sila na mismo maghanap ng malilipatan. Diba? Sila na mismo ang maghanap ng lilipatang work. Kasi wala na silang opisina eh. Ikaw, mga kababayan, tanungin kita, na-bankrupt ang kumpanyang pinapasukan mo na gumagawa ng dildo. Okay nga, example. Yung kumpanyang tinatrabahuan mo gumagawa ng dildo. Tapos na-bankrupt. So, ang company ang maghanap sa'yo ng trabaho? Hindi ba magkaroon ka ng delikadesa na ikaw naman mag-apply para magkaroon ka ng another work? Kumpanya na bankrupt, pagawaan ng dildo, doon ka nagtrabaho. So, ibig sabihin, kasi na bankrupt, yung amo mo, hanapan ka ng trabaho, ilipat ka sa iba. Ganun ba yun? Bilang delikadesa, ikaw na yata mag-apply. Mag-apply ka sa iba, alam mo nang patanggal ka na eh. Diba? So, mag-apply ka sa iba. Hindi yung, yun? Sinahuran ka na nga na wala kang ginagawa, tapos hanapan ka pa ng trabaho. Wow! Sana all! Diba? Bilang delikadesa. Mag-resign na kayo, magsilipat na kayo ng trabaho. Kakapal ang pagmumukha ninyo, diba? Masakit. No, it's your responsibility to find a new job. Diba, Ma'am Brenda Barton? Ipatulpo na yan si Bato, umalis na walang paalam. Sabi ni Ma'am Nance Whaler, natawa mi sa example mo, sir. Diba? Company pagawaan ng dildo na bankrupt kasi walang bumibili. Alam nga naman na antayin mo pa yung amo mo, hanapan ka ng ibang trabaho kasi na-bankrupt yung company niya. Malamang, bilang delikadesa, ikaw ay mag-apply. Maghanap ka na ibang trabaho na alam mo lang na Di ba? Kakapalan na ng pagmumukha yan. Alam mo na bankrupt yung kumpanya, manatili ka pa rin, tapos mag-antay ka, ilipat ka ng amo mo. Ano yun? Disable ka? Naka-wheelchair ka? Hindi ka kamay lang ang gumagalaw? Wala kang paa? Kahit wala kang paa, may gulong yun eh. Wheelchair yun eh. Diba? Ay, naku. Sa mga nanonood po dyan, mga staff ni Bato, bilang delikadesa, alam nyo na, sumigwi na kayo. Kakahiya naman. Wala naman kayong kasalanan. Ang problema lang kasi, bakit natili kayo dyan nagtatrabaho, wala naman kayong amo. Mag-apply na kayo sa iba. Hindi man kayo pinapalayas, pero mag-apply kayo sa ibang departamento. Malay mo, sa opisina ni Bam Aquino, available yung marami siyang staff doon na kulang. Di ba? Maraming slot. Kay Rapi Tulfo, kay Erwin Tulfo, kay Marcoleta, kay Robin Padilla. Imposible naman, wala na si Nadia. Diba? Apply kayo doon. Kay Marcoleta, kay Aimee Marcos. Kadami-dami niyo dyan. Opisina ni Joel Villanueva, Jinggoy, Aimee, Chase Escudero. Diba? Mga Duterte Black yan. Mga senador dyan na Duterte Black, saluin ninyo yung mga empleyado ni Bato.
Kasi wala na si Bato eh. Alam naman pagtatanggalin lahat yan, sayang naman. Pag umuwi ng Davao yan, magtitinda na lang ng kwek-kwek yan doon. Oo. Yeah, magtitinda lang yan doon ng tuba. Wala nang trabaho yan. Yeah. So, yun po yun, mga kababayan. Diba? Alam nyo na. Ha?